Ramdam mo pa ba ang mayor mo? O ang mas magandang tanong, may mayor ka pa ba? Ngayon, pag-uusapan natin ang 4 na mayor o naging mayor sa Pilipinas. Ang pang-4 sa listahan ay si Mayor Strike B. Revilla. Imposible ang walang nakakaalam kung sino ang mga Revilla. Si Mayor Edwin Mortel Bautista, ang pang-61 na anak ni Jose Acuña Bautista o mas kilala bilang Ramon Bautista Revilla Sr. at ang panlimang anak ni Azucena Guzman Mortel Bautista. Siya ang nakababatang kapatid ni Ramon Bong Revilla Jr. Natapos niya ang elementarya sa Jesus Good Shepherd School noong 1983 at nag-high school siya sa San Dimas High School in Los Angeles, California noong 1983 hanggang 1987. Nagkolehiyo naman siya sa Colegio de San Juan de Letran sa Manila, saan nakuha niya ang kanyang master degree sa business administration. Bago siya pumasok sa politika, si Mayor Revilla ay namahala sa kanilang family business. Kasama na dyan ang Angelos Eternal Garden Memorial Park na may branch sa Bacoor at Imus, Cavite. Bagaman nakadikit ang pangalang Revilla kay Mayor, hindi siya tumigil na gumawa ng sariling ingay. I-require ko po yung SPR card kasi marami yung gumagaya ng ating senior citizen na ID. Kaya yung SPR card yung dapat. Kukuha po kayo ha? Pwede po ba? Tatay ha? Kuha po ng SPR card dahil yung card po yan napakahalaga. Dahil sa susunod, mas madali na ang release ng pera sa inyo. Doon na lang sa mga card na yan, dyan po natin ibibigay yung pera na ninyo mas madalis. Hindi na kailangan, pila pa kayo. Noong pa man, nangarap po ako ng malaki para sa Bacoor. Diba? Tinayo ko yung sityon. Diba? Yung sityon na yan, sa totoo lang, tayo ang kauna-una nagpaganda ng sityon sa buong lalawigan ng Cavite. Di po ba? Noong 25 years old, si Mayor Strike Revilla na-elect siya bilang Councilor of Bacoor noong 1995 at inappoint din siya ni President Gloria Macapagal Arroyo na maging Board of Director PCSO noong 2005. Teka, bakit nga ba napasama si Mayor Strike sa ating listahan? Buti na itanong mo yan. Ito lamang nakaraan, ang Bacoor City Government ay recommended noong 2023 Seal of Good Local Government National Award. Bacoor Disaster Risk Reduction Management Office is recognized as a part of the 256 Beyond Compliant Local Government Unit at the 23rd Gawad Kalasag Seal. The Bacoor received the Good Financial Housekeeping Passer recognition from the ILG. Bacoor City Government earns to recognize among Calabarzon LGU. Tapos meron pa silang kalinga na matatanda at isa pa yung Sagip Batang Lansangan Operation. Una pa lang yan, ito ang pangatlong mayor. Mayor Vico Soto ng Pasig City. Si Victor Nublas Soto, mas kilalang Vico Soto, pinanganak June 17, 1989. Pilingin sa kalaman natin na ang tatay ni Vico Soto ay si Vic Soto at ang kanyang nanay ay si Connie Reyes. Parehas na celebrity. Hindi man nagpamalas sa galing sa pag-arte o sa komedya si Mayor Vico, nagpamalas naman siya ng galing at tika sa larangan ng politika. Nagpirmahan po kami ni ilang LGU, kasama po ang nasyonal na pamahalaan para sa procurement ng vaccines mula sa AstraZeneca. 400,000 doses po yung in-order natin. So ibig sabihin, para sa 200,000 na pasigyan nyo po yan. Hindi pa kasama dyan yung ibibigay sa atin ng Department of Health o ng National Task Force Against COVID at hindi rin kasama dyan yung mga bibilhin pa natin mula sa ibang pharmaceuticals o sa ibang kumpanya. Mayor Vico Soto ay elected as a member of Sangguniang Panlungsod City Council of Pasig noong 2016 at nakaisang termino siya bago siya maging mayor June 30, 2019. Ano-ano nga bang may pagmamalaki ni Mayor Vico? Si Mayor Vico ang pinakabahalang mayor sa ngayon sa Metro Manila. Nagbigay siya ng free transportation sa mga healthcare workers at frontliners. Meron din silang mobile market and kitchen, disinfection drones, early childhood care kit, check and balance gaya ng pangako ni Mayor Vico na ayaw niya sa korupsyon. At ang sinabi niya, I guarantee that during my administration, the price of all government contracts will decrease
by at least 10%. As meron pa silang loan program para sa mga local business. 24/7 hotline to City Hall, HIV and COVID-19 assistance. 2 mayor pa lang yan. Mas matindi pa tong susunod. Pahinga na tayo sa mga mayor na masasabi nating naka-LL sa buhay. Pang number 2 sa ating listahan, Mayor Isko Moreno. Francisco Moreno Dobagoso, mas kilala, Isko Moreno Bagoso ay pinanganak noong October 24, 1974. Si Mayor Isko ay pinanganak sa Tondo, Manila. Gaya rin natin siyang mahihirap. Ladies and gentlemen, Isko Moreno. Ang tinaguring hottest teen idol. Isko, paano ka ba na-discover nga pala? Paano ka nakahawon doon? Sa Lamayano, namatay si Aling Lita na tsay ni Daddy Wawi, yung manager ko ngayon. Aha. Kasi may kasama siya nun, isang bading na mabang buhok, blonde. Niloloko namin. Aha. Na-antipatikoan sa amin. Aha. Sinumbong ako nung kay Daddy Wawi. Nung ngayon, tinitingnan nila ako, pinatawag ko ako. Sabi, gusto ko rin mag-artista. But binigyan ako niyang card. Sabi ko, kausapin niya mga magulang ko. Kinausap niya naman, tapos pumayag naman. Ano ito? Parang aksidente lang. Aksidente, Swerte lang, ano? Nung inalok ka ng ganun, anong pumasok sa isip mo? Malaki yung kita pag nakapag-artista. Yun ang pumasok sa isip mo, malaking kita. Naniwala ka ba agad na tipong artistahin ka? Di naman po. Basta sabi ko, ba't hindi ko naman po subukan? Wala naman po mawawala sa akin. Oo. Pero bago yon, pagka sinisipat-sipat mo yung iyong mukha sa salamin, nasa loob mo ba na, sandali lang, anong panama nila Richard Gomez, nila Gary Valencia, ganun, may ganun ba? Hindi, kasi noon payato ako, tapos maitim. Kasi nabibilad nga ako sa araw. Ngayon lang ako pumuti. Kasi may nakatago naman akong puti. Yung Nangitim ka parang talagang balat ko talaga. Bago ako mangitim. Bago ka naging maitim. Magkano ang una mong kinita nung nag-artista ka? Malayo. 1,000, no? 1,000? San labas lang yun. San labas? Nag-doorbell lang ho ako. Samantala yung 1,000, sa buwan kong kikitain yun pagka nag-sidecar ako. Pag nag-try sa sidecar Nung ka. tinanggap mo yung 1,000, Isko, ano naisip? Anong unang ginawa mo doon sa pera? Binili ko ng brief. Batang ito, oo. Ngayon, yung nakukuha mong sa plastic na 21 pesos isang kilo. Hindi, 7 7 pesos isang kilo. Saan napupunta yon? Binibigay ko naman sa nanay ko. Ooh, Binibigay ko sa nanay ko. pagkain, paano? Yung 7 Hindi pesos naman, mo ba pumapalya na... ba kayo? Iniintrega- Hindi ko kami mapalya. Ay, hindi naman. Kasi may batche yun. Wala kaming ulam. Kasi kadalasan, ang inuuna talaga namin bigas. Importante ho yung bigas eh. Kasi may tubig naman dyan, nakakaigib naman ho kami. So yung bigas, pag didelensya na lang akong ulam sa labas. Nung una, ayaw pa na nanay ko yung batche eh. Yung una. Kasi yung batche yung si Jollibee yun, yung mga tira-tira. Di ba, pag may yaman, balat lang. Minsan, ganyan lang. Minsan, isang kagat lang. Yun. Kinukuha namin yun. Kasi nakasupot na itim yun eh. Malinis naman yung ho mga yan. tira-tira. I see. O ngayon? Yun. Tapos, piprito namin uli. Yun. Ulan na namin. Sarap na. Ha? Sarap ang ulam namin nun. Manok. Ganun. Puro manok. Araw, May ano yun? manok pa, may beef ka pa. Hamburger. Hamburger. Oo, araw-araw yun. Ganon. Oo, araw-araw yun. Nangunguha ka ng bachoy. Minsan nga, nagsasawa na kami sa manok eh. Hindi. Kasi, di ba, araw-araw manok eh. Ano ang iyong maiiwan na mensahe sa kanila? Unang-una naman sa lahat, ang importante, pagtsatsaga. Tapos, wag niyo pababayaan ang pag-aaral niyo. Dahil ako, gusto ko rin mag-aaral. Kaya, sinasamantala ko muna yung pagkakataon para makapag-ipon. Pagdating araw na hindi na ako kailangan ng industriya, may naipon naman ako, makakapag-aaral na ako. Sana kayo ganun din. Gawin yung mahalaga ang bawat oras niyo. Si Yorme ay naging councilor ng Manila noong 1998 sa edad na 23. Naging vice mayor
2007 at tumakbo sa Senado 2016. Hindi mananalo, tinalaga si Yorme ni President Duterte na maging Chairman of the Board and Chief Executive Officer of the government-owned and controlled North Luzon Railways Corporation. May nagawa pa si Mayor Isko nung siya ang naging mayor ng Maynila. Under Yorme administration, the local government of the City of Manila won its first ever good financial housekeeping recognition from the Department of the Interior and Local Government for 2019. Ibig sabihin, ito pala ang unang good financial housekeeping recognition na natanggap ng Maynila. Pinirmahan din ni Mayor Isko ang ordinance na magbibigay ng monthly allowance na 1,000 sa mga estudyante ng University of the City of Manila at Universidad de Manila at nagbigay din sa mga grade 12 students ng 500 monthly allowance na marireceive via cash card. Sa mga senior at PWD, makakatanggap din ng 500 allowance from the city government. At ang mga senior na magbe-birthday ay makakatanggap ng 800 pesos at cake sa kanilang birthday. Bukod pa yon sa 500 na allowance. Tinulak din ni Yorme ang pagpapaganda ng historic Jones Bridge at nagpagawa ng 10-story, 384 beds building sa bagong ospital ng Maynila. At ang Ospital ng Maynila Medical Center ay gagawing College of Medicine and Allied Health Science Campus of the Pamantasan ng Lungsod ng Maynila. Pinaganda niya rin muli Arroceros Forest Park, ganun din ang Manila Zoo, which opened on December 30. Etong maganda kay Yorme, hindi nakalimutan ang mga kapatid nating Muslim. Si Yorme ay nagpagawa ng Manila Islamic Cemetery at Cultural Hall within Manila South Cemetery. Exclusive to para sa mga kapatid nating Muslim. At ang pinakahuli, condominium. Sa wakas, nandito na tayo sa huli. Sure akong kilala nyo na sino ito. Si Mayor Rodrigo Roa Duterte. Rodrigo Roa Duterte, born March 28, 1945. O mas kilala nating Digong Rudy Duterte, PRRD o Tatay D. Pinanganak si Tatay D sa Maasin, Leyte. Ang tatay niya ay si Vicente Duterte at ang kanyang nanay ay si Soledad Duterte. Aalamin natin ang mga plataforma, programa at bukasya ng isang Rodrigo Duterte sakaling siya po ang susunod na Pangulo ng Pilipinas. Ano ang uunahin nyo sa first 100 days bilang Pangulo? I'll start simultaneously attacking crime, criminality. Yun ninyo, ikaw ang papatayin ko. Nakuha ni Tatay D ang Political Science degree noong 1968 from the Lyceum of the Philippines University in Manila at nakuha niya ang kanyang law degree noong 1972 from San Beda College. In 1977, he joined the Davao City Prosecutor's Office where he remains until he was appointed in 1986 as Vice Mayor. Ano bang nagawa ni Mayor Duterte sa Davao? Noong panahon ni Mayor Duterte, Davao City experienced economic boom at bumaba ang mga krimen. Ang Davao City ay inawarda ng Most Child-Friendly City for Highest Urbanized category in 1998, 1999, 2013 hanggang 2014. At pinagbawal din Mayor Duterte na magbenta, mag-serve at uminom ng alcohol simula ng alauna ng madaling araw hanggang alas 8 ng umaga. Duterte signed Executive Order number 39 reducing the speed limits of all kind motor vehicles. And Duterte also signed Executive Order number 04 creating implementing of rules and regulation for a new comprehensive anti-smoking ordinance. Bawal manigarilyo sa Davao in public. Pinatupad din ni Tatay D ang pagbabawal na magpaputok. Davao City lang ang may emergency hotline 911. Si Tatay D lang naman ang isang malaking dahilan kung bakit safe at maganda ang Davao hanggang ngayon. At yan ang 4 na bigating mayor o naging mayor sa Pilipinas. Tanong mo ang sarili mo, ay nasa kalingkingan ng mga ito. Bakit ka nga naman aasa? Sa simpleng basura at patubig lang, sablay pa. Anyway, if you like this kind of video, please hit like and subscribe. At huwag niyo kakalimutan na mag-comment kung ano yung susunod nating pag-uusapan. Hanggang dito na lang.